So mga tol, ngayon na po umalis ang Team Casimero papuntang Kyrgyzstan. 8 araw na nga lang mga tol bago ang laban nila ni Kiyonnosuke Kameda. So ayos na ayos nga po yan mga tol. 1 linggo bago maganap ang laban nila ni Kiyonnosuke Kameda. Nandoon na siya sa Kyrgyzstan. Makakapagpahinga pa si Casimero. Bago nga po umalis ang Team Casimero, pinakita pa ni Cuadro Alas ang kondisyon niyang katawan at tinanong niya ang mga fans kung pwede na daw ba yung ganyang katawan. Pinakita din ni Casimero mga tol yung susuotin niya sa laban katulad ng short, sapatos at boxing robe. Sa kabilang banda naman mga tol, hindi pa nagaganap ang laban ni Kameda kay Casimero. May sasalihan na agad itong si Kameda na tournament sa Japan na mag-uumpisa sa November 27. 15 participant nga daw yan sa super featherweight na maglalaban-laban at may premyo daw yan na 10 million yen. So kasama nga dyan si Kiyonnosuke Kameda. Ipinost pa nga po yan ni Kameda at sinabing bago daw siya lumaban sa tournament, pababagsakin muna daw niya itong si Casimero sa October 25. So matindi talaga itong si Kameda mga tol. Kumpiyansa talaga siya na kayang-kaya niya si Casimero. Ang masaklap dyan, baka mamaya matulad itong si Kameda kay Ryo Akaho na binasag ni Casimero ang panga. Kapag ganyan ang nangyari kay Kameda, baka hindi siya makasali sa tournament. Samantala, pinakita naman po ni Kameda ang mga kombinasyon niya. Makikita dyan mga tol na panay bato ng uppercut ni Kameda. Tatama kaya yung uppercut niya kay Casimero? Sa ibang banda naman mga tol, papunta na nga din po ng Pilipinas ang makakalaban ni Melvin Jerusalem na si Kyakull Wakusi. Sa October 29 na nga po ang kanilang laban sa Smart Araneta Coliseum. Paggugunita ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Sinabi nga po ni Kusi mga tol, gagawa daw siya ng history. Ibig sabihin, tatalunin niya ang kampiyon natin at aagawin ang titulo ni Jerusalem. Pero hindi madali yan para sa South African dahil kondisyon si Jerusalem at talagang pinagandaan din niya itong si Kusi. Makikita nga mga tol na naglublob pa si Jerusalem sa tubig na puno ng yelo. Sa kabilang dako naman mga tol, binunyag na po ang sanhi ng pagkamatay ni Ricky Hatton. Matatandaan na September 14 na matagpuan itong si Hatton na wala ng buhay sa bahay niya sa England. Ayon po sa coroner court sa England, nagpakamatay daw pala itong si Hatton. So wala naman pong binanggit sa report mga tol kung bakit nagpakamatay si Hatton. Marami ang nagsasabi na mental health daw ang dahilan kung bakit tinapos ni Hatton ang kanyang buhay. Huli nga po siya nakita ng kanyang pamilya noong September 12. Okay pa daw itong si Hatton, pero noong September 14 hindi daw nakarating si Hatton sa event ng presscon para i-announce ang kanyang exhibition fight sa December sa Dubai. Pinuntahan po siya ng kanyang manager sa bahay niya at doon siya natagpuan na wala ng buhay. Matatandaan na sinubukan na rin po ni Hatton na magpatiwakal noong talunin siya ni Manny Pacquiao sa pamamagitan ng knockout sa round 2. Hindi nga po matanggap ni Hatton yung pagkatalo niya na yan at inamin niya na muntik na daw siya magpakamatay. Pero ngayon mga tol, tinapos niya na ang kanyang buhay.